Mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Well, ang mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro, sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang parang kumbaga meron akong mga bagay na pwede kong gawin, pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZTV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig Vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Hindi lang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede rin naman. naman sa real life. Yes! I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong mas stuck sa traffic? Baby, pasensya na, nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghihintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya RH. Pilipinas ang oras. Alas 10:35 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng 2 otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Showbiz Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood. Ito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Eto na! Alinio Ako po si Gorgie Rula. para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una Sa sa Pilipinas. Pilipino. Sasaya! Ay! Tita naman! Showbiz Makichika! Well,
Gorgie, bago tayo magtuloy-tuloy sa chikahan, natuwa naman ako dahil nandito sa aking YouTube account, ayan, si Alice Manuel Cabasan, ang aking friendship. I really miss you, Alice Manuel Cabasan. Okay, Gorgie! Hanggang ngayon, Gorgie, busog na busog pa rin ako. Grabe. Ay, nako, parang feeling ko. Di ako Thank you very much. Kasi pinatanong pa ni Miss Joyce Ramirez kung nabusog daw ba tayo. Diyos ko, hindi pa ba tayo doon nabusog? Parang tayo lang yung lamon ng lamon, di ba? Thank you very much, Joyce. And of course, si Mami Sherry Parang Ramirez. tayo na umubos nun, Gorgie. Lapang tayo ng lapang. Alam mo, pagdating sa pilihan Correct. talaga Gusto ko pa nga ubusin yung kanin ni Joyce. alam mo ba, na pagdating sa kainan talaga, sa pamimili ng pagkain, iba talaga si Joyce, no? Yung taste niya talagang the best. Talaga, ang sarap-sarap. Ang sarap kaya nung pinili niya. Yung wapo. Yung wapo. Tsaka yung wapo, tama nga. Wapo Yung steak. Tapos yung ano pa, yung isa pa, yung may gulay. Di ba? Sarap-sarap. Yes. Ay, nako. Oo. At alam mo, dito ko, alam mo, ang ganda ng ayos lagi ni Tita Morley, ayos na ayos, kagalang-galang ang dating. Pero dito ko po nakita talaga na hindi pala talaga siya kagalang-galang, mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig. Bakit? Ano naman paninira yan? Hindi ka paninira, Day. Saksi ako. Na ano? Kung paano ka bastos-bastusin ng isang lalaki kanina. Hindi talaga po siya kagalang-galang. Sorry to say. Oo. Sobra naman to. Hindi po siya kagalang-galang. Isipin mo, nakaupo lang kami doon, hinihintay lang yung aming sundo. Nakaupo lang kami doon, may lumapit na lalaki at nabastos na siya agad. Ano sila? Ikaw na magkwento, Tita Morning. Yung edited na kwento. Ayoko, nadidiri ako. Kita mo, nadidiri siya, pero ayun na. Diba? Binastos siya ng lalaki. Diba? Doon naman, niyayaya ba naman ako? Na ang ano daw? Oo. Ay, ayoko nga. Isa raw siyang dakilang, Alam mo, mangingibig. si Gorgie kanina nagsusulat, biglang natigil yung pagtatype niya. Ano muli naman sinasabi niya? Sabi ko, ganito. Ha? Diyos ko, kadiri Oo. Hindi ko Kaya nga di ba? Parang doon ko lang nakita. Ako wala akong kamalay-malay kasi nagta-transcribe ako, nagta-type ako sa laptop habang hinihintay ko sila. Tapos, hintay ko yung sundo. Tapos, umupo sa tabi ni Tita Morley. Pagkatapos, may sinabi. Ano ang sabi, Tita Morley? Ayoko, baka mawalan tayo ng trabaho. Hindi. Datang siyempre, mo lang, i-edit mo lang yun. Ikaw na magsabi. Sabi. Kasi hindi ko alam i-edit Ang sabi ng mama, ang mama naman, wala naman ka, oh my gosh, parang wapo pa dyan yung mga security guard natin dyan, di hamak, di ba? Sa Morley. Ay, basta ako, dinedma ko lang yun, Gorgie. Dinedma ko lang Nakita ko lang, parang wala, tumangu-tangu lang siya. Ko, kita niyo kung paano bastos-bastosin ka, bastos-bastos pala talaga ang kanyang ganda. Diba? Oo. Ay, Diyos ko, yung mga ganun lalaki na mga lumalapit, ay, deadma ko yung ganun, Gorgie, hindi ko feel. Kahit anong alok pa ang gawin nila sa kanilang katawan, hindi ko yun i-accept. Deadma sa akin yun. Pero, ka, diba? Natawa ako. Natawa ka, pero ba't nalalapitan ka ng mga ganon, di ba? Ano ibig mong sabihin pag nalalapitan nila ako? Ikaw, kinatatakutan ka, ganon. Oo, ako siguro, may sila, may paggalang. Ganon? Diba? Bakit? Pagka nilapitan ka ba hindi nila ako kayang bastos-bastusin. Bakit pag nilapitan ka ba ng lalaki tapos nakipag-usap sa'yo tapos nag-alok ng kung ano man dapat nilang alok, binastos ka na noon o nagandahan lang sila sa'yo? Kahit nagandahan man sila, pero yung pagkasabi sa'yo, hindi ba kabastos-bastos yun? Yung inalok ako. Diba? Yung inalok ako. Para maintindihan lang po ng ating mga listeners ang sabi ng lalaki. Meron akong dito, tatagpuin. Siya daw ba magbabayad ng masahe. Lahat tinanong ba naman ako, ano ba yan? Chuchu ba yan? Sabi ganun. Sabi ko, oo, chuchu ito.
Sabi, sa harap ni grabe. Molly na hindi naman niya kilala. Grabe So, naman talaga, chinichismis mo lahat mga pangyayari Tapos, mo. napasubsob si Tita Molly. Napasubsob saan? Napasubsob, sa kalsada. Eksa na yan, eksahirasyon. Tawag muna. Pero Gorgie, sa totoo lang, Tumutok na. Tanggalan marami mga magulang ang natutuwa sa paglaki syempre ng kanilang mga anak. Pero maraming mga pagbabago ang nagaganap, of course. At nagugulat na lang yung mga magulang dahil syempre iba na ang pakikitungo sa kanila ng kanilang mga anak. Same with dito kay Jody Santa Maria. At dito sa anak nilang si Terdy ni Si Papi Terdy. Lacson, di ba? Sa ngayon, di ba, kung matatanda, ang bilis ng panahon, Gorgie. Noon lang, iiyak-iyak lang si Jody Santa Maria na nag-away sila at nag-iwalay ni Pampi Lacson. Pero ngayon, 21 years old na pala si Terdy. Binatang-binata na pala ito ngayon. Oo, binata na talaga. Sabi ni Binata na siya. sabi ni Jody Santa Maria, ayun sabi niya, sabi niya, ngayon yung relationship namin ni Terdy, when he was younger, naiintindihan ko yung pagiging dependent niya sa akin. Ngayon, nandun na siya sa point na ng life niya na he's trying to find his place in the sun. Meron na siyang mga fears niya, pero mabibilang mo lang naman sa kamay niya. So most of these days are spent outside at the home because he goes to school at the home because he goes to, he is at university na rin. I think kung meron man ibang bagay na hindi nagbabago, yung relationship namin dalawa bilang mag-ina. Pero marami na talagang nabago kay Terdy. Pati na yung pakikipag-usap namin sa pag-usap daw lang sa isa't isa, ibang-iba na. Kaya nga sabi ni may nagtanong nga, sabi, handa na ba siya kung sakasakali mag-asawa nga si Terdy dahil sa 21 years old. Magka-girlfriend man lang muna, di ba? Oo. Pero alam mo, siyempre parang nandun pa rin yung takot, pangamba ni Jody Santa Maria. Ganun naman talaga yung mga magulang, di ba? Pero kamukat-mukat mo, di ba, gabi-gabi halos natin pinag-uusapan na yung fear ng isang magulang ay normal lang naman sa isang magulang dahil syempre sa mahabang panahon nasa kanlungan natin yung mga bata and yet bigla na lang silang mag-aasawa. Pero ando doon pa rin yung fear syempre o takot ng mga magulang na baka kung ano mangyari sa kanilang mga anak kung sakasakali man na mag-asawa ito o mag-girlfriend ito. Pero bilang isang magulang, ako ang masasabi ko lang dyan, hayaan natin lumipad ang ating mga anak. At kung sakali man magkaroon sila ng problema at mabali ang kanilang pakpak, may panahon pa para bumalik sila sa atin at tayo naman bilang isang magulang hindi dapat makialam, kundi dapat lang tayo mag-suggest o tumulong kung kailangan lang. Hindi kasi katulad nila Jody, na nakafocus lang talaga sila sa kanilang anak, di ba? Wala naman. Although si Jody, sila pa rin yata ni Raymar Santiago, pero wala naman sila hindi pa naman sila yung sinasabing mag-asawa or what. Wala pa kasi silang kasalan ibang anak, nangyayari. Oo. At ang tingin pa rin niya talaga sa anak niya ay baby pa rin. Kaya baby pa rin talaga yung kanyang Di ba ganun din si Regine Velasquez? Yung baby pa rin. Naiiyak pa rin. Oo, na hindi na siya, parang hindi pa raw siya ready na nakikita niya nagbibinata na yung anak niya, si Nate. So, pa rin daw talaga, yung baby pa rin talaga ang gusto niya ituring niya. Darating na yung araw na hindi na sila magpapakis, hindi na sila magpapahag sa kanilang napnay, di ba? Parang nakukornihan na sila. Ganun talaga yan. Bahagi na talaga ng paglaki ng anak. Kailangan din naman talaga nila ng magkaroon na sila sarili nilang pakpak para sila na rin naman ang lumipad na talaga. At saan din nila gustong tumungo, ay buhay nila yun. Ayun. Diba? Kanina po galing po kami sa Sugi. Ayan. Sugi Restaurant. Ang sarap ng food po doon. Thank you kay Joyce Ramirez at Mami Shiri. Tapos sa pag-uwi namin, may dala-dala si Gorgie. Ayan, may siniyaron siya. Tapos tinawagan niya yung anak niya. Bumaba ka at kunin mo dito yung chuchu-chuchu. Ayan. Alam niyo, natuwa ako doon kay JM ba? Kay EJ, natuwa ako kay EJ. Alam niyo, isang beses lang sinabi ni Gorgie na bumaba talaga yung anak niya. Tapos inantay talaga kami para kunin yung inuutos ni Gorgie. Sabi ko kay Gorgie, ang swerte mo sa anak mo. Sabi ko sa kanya, napakabait na, napakatalino pa. Gorgie, bilang isang nanay, tatay, paano ang ginawa mo, bakit nagkaroon ka ng ganito kabuti na anak?
Eh, masama Hindi, naman ang ugali mo. Kung wala naman wala naman pagmamanahan siguro, sa'yo. siguro nga bumuti sila dahil sa sama ng ugali ko, di ba? Parang sa syokot lang nila, di ba? Naalala ko dati, kausap ko lang sa telepono, naiihina siya sa takot sa akin pag alam niyang may nagawa siyang mali. Talaga? Eh, Sabi ko na nga ba, oo, may masama. nagawa. Nagtataka nga po ako. May nagawa. O tuloy mo Oh. kwento mo. May nagawang may nagawang ano. May nagawa kasi siyang pagkakamali, alam mo naman yun, di ba? At natuto siya dun sa pagkakamaling yun. Oo. So, hinayaan, ano ko siya, giniide ko siyang makabangon uli. At dun nga, natuto siya doon. So, at least, alam na niya. Diba? Ganun din naman minsan hayaan mo na yung inyong anak na madapa para malaman nila kung ano yung sakit na mararamdaman nila at kaya hayaan mo rin silang bumangon sa sarili nilang paa mula sa pagkakadapa. Ako nagulat ako kay Gorgie dahil ang bait nung anak niya, kabaligtaran po talaga. Kabaligtaran po talaga ng ugali ni Gorgie yung anak niya. Ano? Kabaligtaran. Kabaligtaran? Ng ugali mo ang ugali ng anak mo. Ang layo-layo po talaga ng pagkakaiba po talaga. Yung anak niya laging nakangiti, masaya. Si Gorgie po, hindi po. Ay, speaking of Gorgie, teka muna. May kakampi ka, inaaway ako. Inaaway ako ni Tita Aida. Aida Espiritu. Ang sama-sama ko raw sa'yo. Hindi niya alam, ikaw yung masama. Hello! Ako tatahimik lang. Una, hindi ako pwede ng matinding rebuttal dahil hindi ko masyado marinig ang mga sinasabi mo. Sabi ni Tita Aida, alam mo, tinext ako ni Tita Aida. Tinext ako ni Tita Aida. Chu-chu-chu-chu. Salbahe ka. Ano sabi? Salbahe ka. Kasi nakita naman talaga ni Tita Aida na mabait ako, no? Kung pa niya dati, nakita pagkasama ko si Nay Lolit, nag-aalalay ako kay Nay Lolit, wala naman silang nakitang nagmamaldita ako, ang bait ko naman talaga. Yun ang pagkakaala. Ang ganda ng image mo kay Tita Aida, no? Diyos ko, dapat Hindi dapat makasama mo si Tita Aida araw-araw. Ito alam mo, kasi hindi rin naman yan sa, siguro na sa, malaking bagay yung pagpapalaki sa bata, di ba? Pero, darating yung araw na magkakaroon na sila ng sarili nilang isip, maglalabas din naman talaga ang tunay nilang ugali. Totoo. At tulad nito, nakakalungkot itong nangyayari pa rin kina di ba? Sa magkakapatid na Ian Ay, ano ba yan? Wala nang tigil talaga sila. Si Matet, si Kenneth, at saka si Kiko. Di ba? Kasi nga, base doon sa, lalong lumala mula nung nagpa-interview itong si Ian sa kay Rico Hizon. Doon sa mga sinabi niya. So nag-react syempre si Lotlot. At ang latest na, si Matet naman, alam mo naman si Matet, hindi yan magpapahuli, di ba? May comment si Matet yung tungkol sa ngiting ampon, parang ganon. Ganito yung ngiting ampon. Oo, na ang sabi ni di ba? May picture silang na magkakasama silang apat, di ba? Na magkakasama silang apat na ang sabi ni Matet, sabi niya ito yung sabi niya ito nga pala ang ngiti ng mga ampon na walang mana. Mukha ba kaming may pake? Sabi niya. Alam mo naman si Matet, di ba, ang talas din niya kung gusto niya magtaray, di ba? Pero sana, wag na tong lumala pa. Kasi nakikita naman natin kung gaano sila ka-close. Before, bago mamatay si Mama Guy, close to close sila At saka nung namatay si Ate Guy, nung namatay siya doon sa burol, ang close nilang lahat. Diba? At saka sinasabi ni Ian na sobrang siyang dependent kay Balot, kay Lotlot, sa silang iba yung closeness talaga nila. At saka parang hindi daw ampon ang kanilang turingan. So bakit nagkaganito? Dahil ito ba ay may kinalaman sa pera? May kinalaman sa mana? Oo, doon nga, diba? Katulad na kanina, may napag-usapan kami ng isang kaibigan namin na nag-iiba talaga ang ugali ng tao pagdating sa pera. Totoo yan. At totoo ang nakakalungkot, di ba? Patay na yung taong nagbigay sa inyo ng mana, kayo to nag-aaway-away pa. Alam kaya nila kung totoong may kaluluwa? Masaya kaya si Nora sa ginagawa nila? Siyempre hindi masaya si Ate Guy dyan. Lalo Siyempre pa. hindi siya masaya. Ilang araw na lang, birthday na ni Mama Guy.
Diba? Oo, birthday na naman niya. Oo, tapos ang ganyan Diba? ang sitwasyon ng mga anak niya na nag-aaway-away, na nagkakagulo. Ang laban dito, ampon versus totoong anak laban kumbaga Tunay na anak, oo. Pero kasi, hindi naman ampo ng turingan nila Parang magkakadugo talaga ang turingan nila nun, di ba? Nasira lang ito dahil sa pera-pera na ganyan. Alam mo, pagdating sa pera talaga, ang dami talagang Nagbabago nagpapatayan. talaga ang ugali ng isang tao. Di ba may kilala nga Alam niyo tayo, dati- Gorgie? Pinagkwentuhan nga natin yung isang magkapatid, dalawa silang magkapatid nag-aaway, 'di ba? Na dahil sa mana, tapos nagagawa pang kung dati-rati hindi niya napupuntahan yung mami niya noong buhay pa ito. Pero nung mamatay, Oo, lagi na sa may Pilipinas. Nakakalungkot no? Nakaka-attend ng mga hearing. Sa hearing may panahon. Pero doon sa magulang para yakapin, Kahit sa magbanding, pagdalaw man lang sa puntod, parang wala. Wala. Di ba? Nakakalungkot Diba? yung ganyan, no? Nakakalungkot Ay, naku. talaga sa totoo lang. Sa Oo, totoo lang talaga. Anyway, sana ay magkakaayos itong mga magkakapatid at sana wag nang lumaki palalo ang issue nila. Di ba? Pero bago tayo tumuloy sa iba pang chikahan, Tita Morley, ito muna, kailangan natin din magpapaalala na bago tayo maubusan ng oras, Oo. Tita Morley. Tama. Di ba? 30 minutes lang nga pala tayo, no? Yes, Oo. ayaw ni Mami Sherry Ramirez, saka Oo. ni Miss Joy, at saka Natuwa-tuwa. ni Nanay Linda Asonza, at saka ni Mami Norma Carina. Ayaw din ni Ayaw Katrina din ng- Paula na nanonood lagi sa atin. Oo. Ang babaeng ito. Ayaw din ni Nal Florbe Fernandez. Kanina pa nila hinahantay kung ano ang ating paalala, lalo na po sa mga misis po, di ba? Yes, Kaya Warden! dapat, yung magre-react pa dito si Marilu de Guzman at si Ogie Narvaez Rodriguez. Kaya po, ito po ipaalala lang po sa atin pong mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay! Mami! Laundry day na ba? Punot-no ka na naman ba sa makapit, malikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride ay easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Ang Ace on Taste Chocolate Mad and Sibumang Cotton. Gawa ng AZS to. Siyempre, beautiful teeth and magical smiles bang gusto nyo? Yung lahat naman mga sa ganda ng yung ngipin, pagka puti-puti, kumikislap ng tulad ng sa akin. Punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Annalisa Boras. At hello kay Dodong Boras. Go, 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 go! Tuloy ang chika. At siyempre, Ligaya Angki, hello sa inyo dyan. Of course, si Lynn Figueroa at sa Kokoy Bunkan, si Kuya Joe Barameda, at si bukas, Ligaya Angki, bukas ko na ipapakita, ipopost itong iyong mga pinapadalang mga video ng mga niluluto mong pagkain, lalo tuloy akong nagutom. Diba? Batiin ko Oo, muna, so, Gorgie. Ang aking laging ever dearest na friendship talaga na lagi nagmamahal sa akin. Magnolia Okay. Fortuna or Magnolia Lumba. Siyempre si Betria Tioyaw and Sylvia Santillan Rodriguez. At saka siyempre ang iyong Swiss Dental Clinic. Ayan na, nasabi ko na, yung Swiss Dental Clinic, binati-bati ko na sila dahil kailangan magkita na kami. Nagagalit na sa akin si Doktora Annalisa Boras Anta dahil hindi ko siya sinisipot. Hello, Rosalie Yes, Aquino!
Ayaw ni Tita Aida Espiritu. Na mahal ka ni Hindi Tita talaga pumapalya sa atin. Siyempre, mahal naman tayo Mahal niyan. naman tayo And niyan. of course, si Connie Tan Aguilar. Hello sa inyo dyan sa Canada, sa Toronto, Canada. Okay. Eto, hindi ko lang na-share kagabi, Tita Morley, Ang alin? diba? Kasi nga, nasa biyahe ako. Yung interview namin kay Enrique Hill, na bida po Oo nga. sa nalalapit na pagsisimula po ng bagong teleserye ng A Secret in Prague sa TV5. So, Enrique Hill and kasama po niya dito si Andrea Brillantes. So, sabi namin si Enrique, of course, dahil nga matagal-tagal din siyang hindi nagsis-teleserye at ngayon siya uli babalik sa pag-arte sa television. So, syempre, iba raw ang feeling niya, iba yung excitement ang nararamdaman niya. At natawa rin siya, of course, nung sinabi ko, sikat pa naman ngayon ang Prague at pinag-uusapan. So, nakatulong ba to sa pag-promote ng inyong teleseryeng A Secret in Prague? Eto po, panuuri natin ang mga pahayag ni Enrique Hill. Gusto ko lang po bumalik din yung magic to bring back the magic sa teleserye. Alam mo yan, sa TV series. Hindi ko naman sila nawala po, pero yung lightness, yung relief po na binibigay ko po dati, yun lang po din siguro na miss na mga fans sa amin. So, gusto ko lang din po ibalik. Hindi lang yung magic na na-feel ko na medyo nawala, pero the magic also sa loob ko, sa sarili ko po. Gusto ko rin sana maibalik din. Natuwa ba kayo? Parang sikat na yung Prague. Sikat ngayon. Sobrang timely nga, parang sumakto talaga eh. Alam kong mga balita about Prague. Yun yata yung secret Yun sa ang Prague. sikreto sa Prague eh. Kaya pinili namin sa very mysterious place. At napakaganda din po talaga niya. At maraming, it's a place where you want to escape, to hide. Pero lahat naman ng sekreto ay lalabas din eventually. Lahat naman ng kwento lalabas naman eventually, sabi ni Enrique Oo. Hill. At Ayan. ano lang hindi lang pala sila sa Prague magsushoot, may mga iba pa silang bansa na pag-taping din nila. So abangan daw yan dahil marami pa raw silang mga episodes na ititape dahil ilang parang pang week 6 pa lang yata daw ang natapos nila. So marami pa raw. At ang alam mo, isa pa nakakatuwa, ang ganda na Tita Morley ng yung pinag-tapingan nila dito sa Cebu, sa Bulhoon, Cebu, ay ang ganda. Ay, parang Napakaganda. sarap pumunta sa Marami Cebu. talaga magagandang lugar dito sa atin, sa totoo lang. Actually, yun na mas nga, marami- napopromote sila. Actually, Gorgie, kung ikukumpara sa ibang bansa, mas maraming magaganda rito sa Pilipinas. Sa Antipolo lang, sa Tanay lang, ang gaganda ng mga falls dyan. Oo. Sa Laguna Yan. lang, ang dadami. Kaya lang ang problema sa atin, Gorgie, hindi na po promote masyado ang ating mga At tourist saka spot. kulang sa talaga, disiplina rin yung mga tao. Sana wag naman nilang magpansamantalahan yung mga, lalo ng mga turista, sisingilin ng Oo, napakamahal. Day. Di ba? Oo, Oo, Day. so sana maging friendly sila sa mga turista, hindi lang po sa mga foreigners na mga turista, kundi pati na rin sa ating mga local tourists. Kamakailan lang, nasa Tanay si Bobby Ferrer, nagpaliwaliw siya doon, bongga siya doon, at ang lamig-lamig daw. Masarap naman siya. talaga sa Tanay, Gorgie. Kaya lang, sobrang mahal ng mga bilihin, pati entrance fee, ang mahal-mahal. Tapos pati yung mga sasakyan, tatagain ka. Mula sa ibaba hanggang paakyat lang ng konti, mula pa siguro mga 5 minutes, 10 minutes, kaya lang mataas kasi. Sisingilin ka na 85 pesos. Sobra, grabe. Yes, bukas na natin itutuloy yan, Tita Morley. Wala na tayong oras. Paalam na tayo, Magdadasal pa Gorgie. tayo. At syempre, dasalin natin ang gabi-gabi nating ipinagdarasal na panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas at ng buong mundo sa saliw ng awiting Panginoon Patawad po ni J.B. Reed Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. O Panginoon, tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na mamumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawa.
Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Sana po magtuloy-tuloy na ang ceasefire, matigil na po ang digmaan sa gitnang silangan. At tuloy-tuloy na rin po ang pagbaba ng gas sa amin at mga pangunahing bilihin. O Panginoon, pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang. At sa mga kabataang babae naman po na nagdadalang tao na may problema, ang sangkol sa sinapupunan ay hindi pinaglalaglag, hindi yan pinaabort, hindi pinaaanod sa kanal, itinatapon sa basuran dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio Ako po si Gorgie Rula. para sa DZRH, Una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Sa Pilipinas. Sumaati ng presensya ng Panginoong Yesus na buhay, gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babung! Panginoon